Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin saglit, yan pong sa South Korea. Di ba, yung South Korean president ay nagdeklara ng emergency martial law. Bakit? Dahil po sa mga opposition na very frustrated siya sa ginagawa ng opposition. So para sa kanya, kinailangan niya na magdeklara ng martial law. However, yung martial law declaration niya po, nagtagal lamang ng 6 na oras. Ito po yung na-lift ng National Assembly, if I'm not mistaken, kasi lumabag pala itong South Korean president sa kanilang constitution. Nakasaad sa constitution nila, pwede lamang ang South Korean president magdeklara ng martial law sa mga sitwasyon katulad po ng sila ay nasa giyera or warlike situation or yung iba pang mga bagay na po pwede nating maihambing dito katulad ng mga lawless violence, mga ganyan. And so far, wala pong ganong eksena ganap sa South Korea. At ngayon, ang inaabot niya po ay nahaharap po siya sa impeachment. Katulad nung kanyang kinaiinisan sa opposition na yung mga prosecutors, yung ibang mga cabinet members niya ay ini-impeach ng opposition, ng mga members ng opposition. And again, etong opposition bloc po, sila po ang may majority control sa parlamento. Ang hirap ng ganoon ano, kapag ang iyong mga legislative, yung iyong mga mambabatas ay hindi mo kaalyado. Natural, 'di ba? Gulo-gulo 'yan. Kaya sinasabi ko, kung pipili ka lang din naman ng kandidato, piliin mo na kung sa tingin mo naman sila ay ikaw ay natutuwa sa iyong presidente, pipili ka ng kandidato dapat na kaalyado niya o masasabi mong magiging kakampi niya kapag iyong ibinoto at nanalo. Dahil pag hindi, ganyan po talaga magulo. Now, he's facing impeachment or actually he's getting pressured to resign. And so far, ang balita pa lamang po nakarating sa atin ay na-lift na ang tumagal lamang ng 6 na oras na martial law sa South Korea. Now, pag-usapan natin dito si PBBM dito sa Pilipinas. Hindi ho ba grabe yung opposition? Pagdating naman po rito sa legislative department natin, I would say mga engot po yung mga opposition. Katulad po ng mga nila Senator Bato, Robin Padilla, lalo na sino pa ba? Bongo, halos ayaw makialam sa kanila. Diba? Talagang focus lamang si Bongo sa kanyang diskarte na ayu-ayuda, ganon. Now, hindi nga siya katulad ng iba di ba? Na pag nagpapakarabid si Tolentino, nilayasan ang PDP laban at umanib sa slate ng presidente. Tama naman yun, ba't ka nga naman mananatili doon? Diba? Sa alam mo naman na toxic na partido na dati mong kasamahan. Ngayon, tanong, marami ho kasing kababayan natin ang nagsasabi, bakit hindi pa ideklara ni PBBM ang martial law rito sa Pilipinas? Well, ang tanong ko rin nga po anong dahilan para ideklara niya to? Because of the presence of the opposition? Dahil sa mga bastos sila, dahil sa mga rabid sila, mahilig manira yung kanilang poon, ginagaya na rin nila dahil marami silang vloggers. They have troll farm na nagbabato ng mga fake news. Kahit na konting bagay lang na maipapanira nila, they use it. Right? Alam niyo po, dito sa ating bansa, ang grounds for declaration of martial law ay meron pong kinakailangan na lawless violence, rebellion, mga ganyan pong klase. Wala naman ho tayong ganon. And besides, yan pong paghahamon sa ating Pangulo na galitin siya, pikunin para magdeklara ng martial law. Alam niyo ho, trap po yan para sa presidente. Katulad nung nangyari doon sa South Korean president, kay President Yoon, na kung saan ngayon siya ang nagkakaproblema. Di ba? Because of his frustration sa ginagawa po ng parlamento nila. Dito sa Pilipinas, kapag ginawa po ni PBBM yan, sasabihin ng mga kalaban niya, weak president ka talaga kasi ginamit mo na ang emergency rule. Diba? And besides, hindi po ito katulad ng sistema ng martial law ng tatay niya. Ngayon ho, ang martial law po, kinakailangan within 48 hours ay sabihan ng Kongreso at Senado para masuri nila ang grounds kung karapat-dapat nga ba talaga ang proclamation or declaration ng state of martial law sa
anumang bahagi ng ating bansa o ng buong bansa natin. Katulad ng ginawa po ni dating Pangulong Duterte doon sa Mindanao, di ba? Now, tandaan nyo, hindi naman po kinakailangan para mapakitaan mo ng kamay na bakal itong mga hangal na mga mapanirang puri na alam naman natin na hindi naman po totoong issue ang kanilang dinadala. Kasi nga ginagamitan nila ng fake news ang issue para makapanira sa presidente. So kung ganon, ano ang nararapat? Ang nararapat po, palagay ko, yung gaya ng ginawa ho ni Gloria Arroyo noon. Yung state of emergency. Ang state of emergency, pwedeng iproklama ng presidente, pero hindi po kinakailangan ang pagsang-ayon o ang review at pagsang-ayon ng ating mga mambabatas. Di ba? Oh. Meron ho tayong precedents niyan. Ito hong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kinakapatid ng ating Pangulo. Di ba? Pero to be honest with you, sa palagay ko, hindi po talaga, ako naniniwala, hindi po gagawin ng Pangulo either na magdeklara ng martial law, ng ganun-ganun na lamang, nang wala pong lawless violence, nang wala pong rebellion o ano pa mang katulad nito ng mga gawain na umiiral. So hindi po baliw ang ating presidente. Ganun din, hindi rin po niya gagawin yung pagdideklara ng state of emergency ng kabuuan ng ating bansa o bahagi nito because of the opposition. Kahit na po tayo taong bayan, tayo po naiirita sa kanilang ginagawa, hindi niya gagawin. Katunayan, ang inaabangan nga po nila rito na magre-rebelde o magkokondita ay ang ating Armed Forces of the Philippines. Now, doon sa nakita ko hong update sa House of Representatives, ito pong si Speaker Martin Romualdez ay nasecure niya ang assurance ng mga opisyalis ng AFP, there will be no kudeta. And besides, masaya sila sa patuloy na upgrading ng ating sandatahang lakas at saka meron silang additional na, I believe that's more than 600 pesos daily allowance. Correct me if I'm wrong with the figure. 600 pesos or 350 pesos yata ang kanilang daily allowance. Diba? Not bad. Malaki na yon, tutuusin. Totoong malaki. Parang minimum wage na rin. Ang pinag-uusapan po natin dito ay bukod sa yung sweldo nila sa kasulukuyan na dinoble dati ni Pangulong Duterte para makuha ang kanilang loyalty, diba? Hindi sila magkudita, ay ang ngayon ay binigyan pa po ni BBM ng karagdagan na allowance sila. So, kung meron silang allowance na dati, alam ko parang nasa 7 pesos or something lang ang daily, pero ngayon nasa 600. So, para po silang parang doble, triple ho ang pasahod sa kanila. But they deserve that. Diba? They deserve that kasi buhay po nila ang itinataya nila para sa kapayapaan ng ating bayan. Okay? So, yung mga naghahangad dyan na mag-declare ang presidente nating martial law, hindi ho uubra yan. Kahit na mai-provide pa nila, kahit na umiral pa yung mga grounds para sa declaration ng martial law, palagay ko mas i-exhaust pa ng ating presidente yung kakayanan, yung ating mga kapulisan, yung ating mga kasundaluhan, rather than ay samantalahin niya ang situation para magdeklara ng martial law at magiging malaking kapulaan na naman sa kanya. Diba? Sapagkat until now, maraming mga Filipino ang hindi pa rin po talaga naiintindihan na ang martial law ni Marcos Sr. noon at ang martial law na itong 1987 Constitution ay totally opposite. Magkaiba po ang kanilang martial law. Alright? So kung nagkakaproblema itong South Korean President dahil po sa sobrang panggigigil niya, pagkapiko niya, pagkainis niya sa mga ginagawa po ng opposition, well kay PBBM, tinatawanan lang ng ating Pangulo. Pinagkikibit-balikat lang sila. And sometimes, dinidedma lang sila. Alright? So, abangan na lang po natin ang magiging resulta ng impeachment na isinampa dito po kay Sara Duterte. Ngayon, huwag niyo naman kakalimutan yung ating mga ilang mga manok, lalong-lalo na po si Abalos, di ba? Abby Binay, sino pa ba? Tito Soto, si Ping Lacson, mga naka-line up yan sa Pangulo natin no? Tsaka yung iba pang mga kandidato ho sa kabilang mga partido na may kakayanan. Ako po, ang aking advocacy, ang iboto po natin ay yun pong may matino ang pag-iisip, hindi po yung mga kumakampi sa mga hayok sa kapangyarihan kasi may atraso sa bayan at nais nilang sila po ay konsintihin, mapagtakpan yung ginagawa nila. Diba? So iboto po natin yung mga taong ganon. So far yun po yung aking maisasuggest sa inyo or hindi suggest,
Opinion ko lang na para sa akin, yun yung mga aking ibobotong senador. Di ba? Para hindi po na-frustrate ang ating presidente. Di ba? Nabibitinin yung kanyang mga legislative agenda na para naman sa bayan. Alright? So good luck na lang dito sa South Korean President, and then good luck na lang din po kay VP Sara Duterte sa kanyang kakaharapin po na impeachment. Thank you so much at magandang araw po.